Would you like to say something po? Opo. Opo, bakit niyo po nagawa yun? Hindi po namin nagawa yun. Siniset up lang kami. Siniset up lang po kami. Siniset up lang po na. Siniset up kayo, sabi mo? Kaya binubugbog ako araw-araw. Nino? Ng mga polis ko. Binubugbog po ako para ako ay nakasalanan ng di ko ginawa. Sumailalim na sa preliminary investigation, ang 3 sa 4 na sospek sa pagpatay kay PSMS Dayan Marie Molinido, at ang 8 taong gulang na anak nito na si John Ismael Molinido, para sa mga kasong 2 counts of robbery with homicide at theft, sa Quezon City Prosecutor's Office. Kabilang sa mga sospek na siyang dumalo sa preliminary investigation, ay ang mga primary suspects na sina Christian at Pia Panganiban, kasama ang mga kasama sa krimen na si Hildy Jr. Sa kabilang banda, ang kapatid naman ni Christian na si Maribel Panganiban, na siyang kalaunan ay sumuko sa mga otoridad, ay nakatakda namang humarap sa investigasyon matapos na maisaayos na ang kanyang mga dokumento. Maliban naman dito, patuloy na inaalam ng pulisya ang naging ugnayan o partisipasyon ng asawa ng biktima, na si PMS John Molinido, na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody, para sumailalim din sa investigasyon at iba pang proseso. Every weekend kasi nahatid niya sa akin yung mga bata. Ngayong dalawa yung sa kanya, isa yung sa akin. Pangalan niyo po o minso? Pangalawa po. Pangalawa. Opo. Okay lang siya. Start na po. Okay na. Yun na naman siya. Tsaka, syempre, wait lang po. Okay. Ready po mga kuya? Sir, pasensya na po siya nangyari. Ano po yung nangyari din sa loob? Ano na po na-confirma na ito po yung anak niyo? Base po sa mga uling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify ko. Gano'n pa sa kanya makita yung anak niyo sa ganun po style? Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Ganun. Meron po bang makasugat? Ano po yung nakita niyo sa Ay, hindi ko na maano, hindi ko kayang tingnan. Nakita ko lang isang beses, okay na, na-identify ko na siya. Yun na. Bala sir, hindi niyo po alam na lumabas po yung Monday ko na nalaman, kasi ito, Monday na madaling araw, tumawag yung kasambahay kung nadaan sa akin yung bata. Kasi every weekend, dinadaan niya sa akin. Doon nag-i-stay yung mga bata. Ano po yung huling pag-iusap niyo? Matagal na kaming hindi nag-uusap. Yun lang tungkol sa mga bata. Pag nag-uusap ko dito. Basta pag-weekend po kayo. Ngayong weekend lang hindi niya nadala. So, naisip ko, may sarili silang lakad o may pinunta. Yun pala nawawala. Tama sir, January 19 nyo nireport na nawawala. Apo. Tapos, ano yung inisip nyo? Bakit nawawala? Siguro may pinuntahan lang o nagbakasyon. Kasi usually ganun naman yung every weekend pag wala sa akin, pinapasyal niya yung mga bata. Sa sakya po, wala po kayo lang doon sa sakyan. Huli ko na lang din po na lang. Nanapenta. Ano rin lang po siya? Bilang pake po. Paano kasagot ko na? Masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Si Ismael po, kwento yun sa kami sa bata, malambing ba o medyo malayo yung loob sa inyo? Nag-uusap naman kayo ni Ismael. Pag nakahawak ng cellphone yun, hindi mag-message sa akin. Talagang makulit po. Ano po yung huling message niyo sa inyo? Nung magiging ng pagkain, yun lang naman yung gusto nun. Pagkain lang. Bigyan mo lang sa pagkain. Okay. Ano po sana yung pangawak niyo sa message? Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Ganun. Kay Ma'am Dayan Marie, ilang po anak ni Dayan Ma'am Dayan? 3 po yun yung anak namin. Kwento ano ni Ma'am Dayan? Ito po yung
Ito yung pangalawa po. May bunso po. Pangalawa si Sir Nathanael. Tapos sir, sa akin naman ang tanong ko, siyempre, alam mo natin nasa proseso yung pagiging POI, hindi naman kayo kagad talaga. Ano nga sabi na POI, parang wala naman kayo na kung may iimbestigahan. Ay, sa akin okay na. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago. Andito naman ako. Pag may mga tanong sila, sinasagot ko naman. Normal lang naman po yun kasi siyempre hindi rin kami magkakayo. Yan naman. Mensahe niyo po dun sa car agent na isa rin yung POI. At parang ayaw pa mag-participate. Makipag-cooperate lang siya. Sabihin niya lang kung anong nalalaman. Hustisya na lang po. Mabibigyan din naman yung station ng ina. Pero yung karumal-dumal na pagkawala po ng inyong mag-ina at saka yung ex-5 ninyo, katanggap-tanggap po para sa inyo, hindi niyo pa ngayon maproseso. Sige po. Hindi ko pa tanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Pero nung nakita niyo po, Nakakapanood. Sir, sa kanila sa po, ano yung presyo dito? After i-examine dito, dadali niyo ba sa Taguig? Paano po yung magiging process ng wake ni Ismael? Ay, doon na lang po isasabay sa mami niya po. kamusta yung mga kapatid ni Ismael? Okay naman po. Siyempre bata, wala naman pang hindi pa po. Okay. Sir, start po tayo dun sa pagkahanap doon sa tangkay. Anong oras po? Ano po yung tsura at saan po nangyari ito? Start po nito. So nakareceive po tayo ng report mga around 2:50 PM ng hapon. So nakita yung cadaver sa Barangay Magmit ng Victoria, Tarlac. So immediately nagpunta po tayo doon, pinordon natin yung area, conduct po tayo ng follow-up investigation doon sa mga nearby houses doon kung may napansin sila po iba. And then afterwards po, nag-coordinate po tayo sa Soco. And then after natin mag-coordinate sa Soco, immediately nag-conduct tayo ng coordination sa TFLX as well as dun sa mga establishment at mga private houses na may mga CCTVs to review yung possible na sinakyan nila na pinag-dump dun sa area. So nakipag-coordinate din naman tayo sa ibang concerned units, concerned police stations to dig deeper in this case. So we will exert all our efforts para ma-solve po itong kaso na to. We'll make sure na ang Victoria Municipal Police Station po ay patuloy na mag-iimbestiga hanggang ma-resolve po itong kaso na to. Sir, kamusta yung estado ng bangkay ng bata? Una siya natagpuan. Mga visible pools po ba? Actually, nung nagpunta kami doon, hindi man namin siya ma-identify kasi nakabalot siya ng plastic, nakarap siya ng plastic. So, nung nilip siya ng Soco, so nung nagpunta kami dito, doon na na-identify, sinabi naman ng father na yun nga yung nawawalang anak niya. Kasi sa pag-backtrack natin sa CCTV, so meron bang lead so far sa yung possible punto ng bangkay? So sa ngayon wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, nagko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs doon sa possible na sasakyan na ginamit doon. So yun. Go ahead. So sa ngayon yun muna, so nag-coordinate kami sa TFLX. So further review ng mga CCTVs natin. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Sir, ano yung susunod na proseso po pagkatapos na ma-identify na ang pamilya ng bangkay? So ang waiting pa rin tayo doon sa kung ipapakremate na yung cadaver. So as of now wala pa yung findings ng ating doktor kung ano yung naging cause of death niya. So hindi pa natin siya pwedeng ipakremate. So on standby pa rin. Diyan muna yung cadaver while waiting doon sa result. Sir, kalara sa akin naman doon sa Calamansi Farm, private ba yun? Makakapasok ba kung sino-sino doon? Liblib. Ano yung itsura ng lugar po? Ako, naman yun, actually pag-aari ng barangay captain ng ng barangay Magmit. So, taniman lang talaga siya bukid, as in bukid talaga. Calamansi Farm talaga siya. Sino ang nag-TV sir na may nakita sila doon? Concerned citizen Actually, yung nagkukuha ng damo. Kasi kung makikita niyo yung bahagi ng damo, hindi mo talaga siya makikita. So, it so happened na may naggagapas ng mga damo doon. So, nakita niya. So, immediately nag-report sa atin. At sir, yung pagkabalot ng
paano? Actually, yung pagkakarap, maayos yung pagkakarap kasi hindi naman, kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na yung maamoy. Kasi walang odor na talagang maamoy siya kahit ganyan kakalapit. Kasi nakabalot nga siya ng tas mula baba hanggang sa ulo. So hindi mo maamoy talaga. Napansin lang talaga nila na nagduda yung naggagapas ng damo na parang tao. Tingin niyo, sir, hindi lang isa pwedeng gumawa nito. Yung ganung klase ng pag-set dun sa bata, yung pag-pack. Hindi ko masasagot yan dahil ongoing pa naman yung business. Sorry, balikan, hindi ko narinig completely. May visible base sa... Wala. Kasi nakabalot talaga siya. Kasi kung base dun sa pag-examine kanina, parang naka-jacket siya. So wala kang makita. So waiting pa rin dun sa result ng examination ng doktor. Yung mga damit sa'yo, wala namang tears, walang sign of Ay, hindi ko masabi dahil during the examination wala naman kami dun sa... Sige, balikan mo lang Calamansi Farm. Private din sa may-ari, di ba? Paano kayo makapasok yung nagtapon doon? Posibleng hinagis lang. Baka sa labas, pwede naman dumaan. Yung sa liblib na parang damuhan. Actually, yung papasukan doon, kung saan ka pumasok, doon ka lalabas. Kasi nagkanda kami ng pure inspection doon sa lugar. Actually, creek yun na hindi na nadadaanan ng tubig. So, rough road yun eh. So, nung pinuntahan namin yung lugar, dinaanan namin, hindi talaga makakadaan ng sasakyan kung manggagaling doon sa area na yun. So, isa lang talaga yung panggagalingan. From doon sa highway, sa daan hanggang doon sa papasok. Yun lang ang in-out. Tama kayo lalakarin. Kailangan maglakad. Malayo din. From doon sa ano. Kailangan lakarin. No, kailangan ng sasakyan talaga doon. Pwede mo lakarin pero malayo ako. Major, tanong ko lang po. Ang sabi mo nga po ng kabalot po yung partner. Yes, ma'am. Ano po yung pagkakabalot? Ano po yung ginamit po siya? Actually, ang ginamit ma'am yung plastic wrap. Yung kulay puti na parang pambalot sa pagkain. Parang gano'n yung malinaw. So, hindi po parang may carton or whatsoever? Wala. So, medyo kita pa siya. Base sa pagkabalot, kita pa yung itsura mo. Hindi mo siya makikita kasi nung nandoon siya nakadapa. So, tinignan naman namin hindi na, para malaman sana kung lalaki o babae. Hindi mo na makita kasi nakabalot ka. So, major technically, hindi siya dami siya. Creek siya dito, dinam siya doon sa madamo. At actually, yung part na yung madamo talaga. Madamo talaga. So, ito last na sa akin. Labas o loob ng Calamansi Farm. Actually, dito, bago ako makapunta ng Calamansi, sa baba. Kasi irrigation ito, dito. So, ibig sabihin, kasi yung Calamansi Farm, private yun. Sa may bandang labas ng Calamansi Farm na private, tama? Kasi nga sa loob ng mga kapasok, kung dapat kilala yung kapasok doon. Kasi pag dumaan po yung sa hangin, idadam na lang. Parang ganun. Idinamp lang siya doon. Hindi kailangan, hindi necessarily involved. Hindi na kasi madamo eh. Madamo actually talagang hindi mo basta-basta mapapansin. Kasi madaling na walang amoy, as in walang kaamoy-amoy. Hindi mo Hindi mo makita. maamoy. Unless lang na matapakan mo, makita mo nga. Oo. Actually, kahit yung lapit lang natin na yun, hindi mo mamoy. Hindi naman. So, sino nag-investigate? NCRPO na ba? O ano pa kayo pa rin Sa ngayon, mag-investigate? joint effort naman po yan. Joint effort naman. Dito sa amin, sa Victoria, in-exert po namin lahat ng effort. No? Para masolve yung kaso. Sa nangyari po, ano pong mensahe po natin dun sa gumawa nitong krimen na po? Sana mabigyan ng hustisya yung gumawa. Mapanagot yung gumawa. Yung family po, nandito po kayo lahat sa ano, kung nalaman niyo po na dito po natagpuan, ano pong naramdaman? Yun po, nalungkot. Kasi hoping pa naman, ako, hoping pa na buhay siya eh. Hindi naman ako naniniwalang nangyayari yan sa kanya. Pero, ganun pa man. Nakakalungkot. So, meron kayong idea, bakit ano yung motibo dito? Ang sa ano na po, investigation na lang po. Investigation na lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Kap, yes po, mga anong oras nyo po nakita or nung... Pas 2 o'clock kapon ng hapon. Sige po, pwede mo pa kwento na lang po, Kap. Ang nangyari po dyan na may nagkumukuha ng damo ng pare-pakain sa mga baka o kalabaw. Tapos yung nakikita po, tinawag niya sa akin si Kagawad Balot. Then tinawag sa akin ni Kagawad Balot, nagtawag na rin sila ng pulis po para mag-imbestiga dito. Pulis Victoria po ang nagpunta dito.
Ganito yung sa amin, anong sabi nung nakakita? Ano raw itsura? Tapos... Nung yung nakita daw po niya dyan, pahaba daw na nakabalot ng plastic. So nagduda siya, mukhang tao dahil pahaba Kaya So, nag-report siya. Nag-report siya kagad sa uncle niya nakagawad dito sa barangay namin. Ganito yung parang masama-sa yung sitwasyon. Yung nakakasakop dito po yung si Kagawad Balot. So nireport naman niya kagad sa pulis. Tapos tinawagan na ako. Ganun sir. Oo. Ano po yung itsura nung plastic? Sabi niyo kanina parang may ano na, parang nag-aano siya, naglalangis parang Parang namamasa. namamasa-masa na sir. Kasi yung sa loob niya nakita ko kapon, itim na parang garbage bag. Pero sa ibabaw niya nakapusupot pa rin ng plastic na puti na ano. Oh. Hindi naman packing tip na kulay brown yung puti, yung Clear. clear, clear. Yung parang pang-ulam. Yung talagang parang pang-package. Opo, opo. Ganito yung sa amin din na ang nangyari pala, kaya siya hindi maamoy, gawa ng balot na balot. Sige po. Opo, kung dadaan ka dito sa ibabaw na irigasyon na ito, hindi mo po maamoy yun. Kasi balot na balot po siya talaga ng plastic. Unless na lang malapitan mo talaga. Unless na malapitan mo, doon mula suro may maamoy ka lang konti ganun. Pero hindi pa talaga sumisingaw na yung amoy niya talaga grabe ganun. Kaya yung mga tao dito na nagpapatubig sa gabi at saka sa araw, sa palay nila, hindi nila mapapansin. Ikwento yung sa amin, Kap, sino-sino yung mga laging andito sa area at posible ba na may makakapasok dito na kahit sino naman? Ganun ba siya ka-open? Sige, kwento yung sa amin. Itong area po na ito, itong daan na ito, public po itong daan, ibabaw na irrigation, lusot-lusutan dito sa mga kabilang barangay din po, itong daan na ito. Kaya dito, maski sino po pwedeng pumasok dahil hindi naman private to, public na daanan po ito. Ganun. Ito po kasi po irigasyon. Irigasyon Pero po. bandang ito pong kabuuan na ito ay private property po. Opo, sa mga iba-ibang individual po na farmers po dito sa barangay. Okay. Pero itong pinakadaanan na to public. Public so, po kaya to kahit sino pwedeng dumaan dito. Opo, may opo, mga opo. sasakyan pwede pumasok. Opo. Kasi lusot-lusutan din po itong mga daan na ito sa ibang barangay. Kap, ito po ba yung kauna-unahang may natagpuang bangkay dito po sa itong Opo, ngayon, for the first time po, ngayon lang namin may nangyaring ganito sa barangay namin po. Since na umupo ako na bilang barangay captain, ngayon lang may tinapon dito sa area ko po. Tingin nyo bakit kaya dito nila na pag-isipang i-gawin yung pagtapon? Siguro po dahil napansin nila malayo na sa highway, mga ganon. Tapos medyo liblib. Maliblib pa ganon. Saka ikwento nyo rin nga pag gabi talagang wala makakita. Opo, ang makikita mo lang dito sa gabi po, kasi usually yung mga farmers sa gabi sila nagpapatubig, so sa gabi makikita yung mga farmers kung may pumunta man dito. Pero wala nag-report sa inyo na Sasakyan nila po. sila yung gumawa? Wala po. Wala pong nag-report dito na pumasok na mga sasakyan na ganon. Na may Na may, kahinaan. wala naman. Ay, Kap, maraming salamat po. Pwede pong pabanggit ng inyong full name at saka po ng designation niyo po, Kap. Ako po si Barangay Captain Sandy Torres ng Barangay Maluwid po, Victoria, Tarlac. Maraming salamat po. Okay, thank you po. Yung kalamansian nyo, hindi naman sobrang lawak o ito yan? Ito yung mga kalamansi. Kalamansi farm nyo. Pero ngayon, nag-ooperate pa yan, hindi na. Hindi na sir. Medyo ipapapatay ko na ngayon sir. Pagdating ng summer sa mararamdaman mo na yung init na naman. Hindi lang sila init. Yes sir, kaya likod ng kalamansi ito, puro bukid na yan. Okay rin na yan.